paano natin ipapatupad yung ating panalo? Eh, hindi nga nag-participate ang China. Kinuha pa sa atin yung Scarborough Shoal. Sabi nito sa foreignpolicy.com, itong si James Holmes, ipakita daw natin sa buong mundo, ha? Na ang China ay nang-aagaw. Kaya lang for the past 6 years, palagi natin pinupuri ang China. Buti nga ngayon, di ba? Ako natutuwa sa presidente na kiniklaim niya na atin talaga yan. Kahit doon sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, sinabi niya, naamin yan eh. At totoo naman na kapag kayo ay naririyan sa aming exclusive economic zone, kayo pa magsasabi na kami ang intruder, ano naman ang logic doon? Hindi naman siguro ganyan ng mga sibilisadong tao at bansa, hindi ba? Oh. Kaya lang, kung papasalamatan mo pa ang China, it will show to the world. Napakagalingan ng timing ng China, no? Nanalo tayo 2016, iba ang presidente na nakaupo nung lumabas yung desisyon, July. 6 years, wala tayong ginawa. At minsan may news blackout pa. So nagpasasa ang China sa pagsakop ng kung ano-ano mga isla kasi yung gobyerno natin ayaw pumalag. Kasi naririnig ko palagi sa Commander-in-Chief, ay hindi kaya ng mga sundalo ko yan, hindi natin kayang girahin ng China. Pag in-insist mo yung gusto mo, gigirahin ka talaga? Is that how civilized nations operate today? Di ba? In-invade pa ng Russia ang Ukraine. So lalong natakot ang Pilipinas. Gagawin kaya ng China yan? Ang Ukraine ay hindi part ng NATO. Ang Ukraine ay walang treaty with the United States. Ang Pilipinas ay may treaty with the United States. At nasa tama tayo, kaya kakampihan tayo ng mga bansang malalaki tulad ng Japan, Australia, pati ang Germany at France, pati ang India. Why? Ang India may away din sa China, sa border. So doon na makikita na swapang talaga ang China. Lahat na lang gusto kanya. Di ba? Pambihira. We're not angry with the Chinese. We're angry with China. Why? Sinasakop mo hindi sa iyo eh. Assuming masyado. Then, ipakita natin sa ating mga partners na dapat tayo ang kampihan. Kasi hindi daw natin kaya, ito lagi sinasabi ni Presidente Duterte, na ang military natin hindi kaya ang China. Para mo namang inalipusta ang military natin, para saan pat may armed forces ka? Kung hindi kayang ipagtanggol ang territorial integrity. Hindi ba't violation niya ng Constitution? Na sinasabi sa Article 2, Section 4 ba yan? That the duty of the military is to protect the people and the state and to maintain the integrity or the territorial integrity of the country. Pag nawawalan ka ng teritoryo, nasaan ang territorial integrity? Kaya lang, natakot nga tayo dahil masyadong malaki ang barko ng China. Tayo, napakaliit. Tingnan mo. Silang, bagong silang pa lang yan. Yung ating barko ng Coast Guard, ang balita ko, 50 years old na raw yan eh. Buti nga ngayon, may bago na tayong barko yata na hindi na 50 years old. Kasi dyan, kung 50 years old lang yan, wala nang tatalo dyan sa experience. Then, ipaalam natin sa UN Security Council. Ang problema natin, ang UN Security Council ay dominated din ng China because China is a permanent member of the UN Security Council. May veto power ito. Ano bang epekto ng veto power? Ganito. 2003, gustong lusubin ng United States ang Iraq under George Bush. Dinaan sa Security Council. Sabi ng Security Council, do not invade Iraq. Ang ginawa ng Amerika, ayaw nyo, in-exercise yung veto power, in-invade ang Iraq. It was condemned by the whole world. Kasi ang gusto ng Amerika, gumanti siya doon sa 911. Now, 2022, in-invade ng Russia ang Ukraine. Sabi ng Security Council, kinondem ng buong mundo ang pag-invade sa Ukraine. Ang ginawa ng Russia, katulad ng ginawa ng Amerika na permanent member din ng Security Council, in-exercise ang veto power. Walang nagawa ang Security Council. In-invade ang Ukraine. So yun ang kinakatakutan natin, na baka i-invade din tayo ng China at walang magawa ang Security Council. But that's a different story. Because we have a military treaty, yung BFA, kung natatandaan ninyo, with the United States. So kaya,
pwede nating i-invoke na since 1951, meron tayong Mutual Defense Treaty at meron tayong noong 2001 o 2000 ay meron tayong Visiting Forces Agreement with the US. Oh, okay? So yun ang kaibahan natin sa ibang bansa. Kaya lang, doon sa mga hindi nananampalataya sa Amerika, ang tanong, tutulungan ba tayo ng Amerika? Natural, under the treaty, kailangan tayong tulungan. Kasi hindi naman talaga natin kaya. Di ba? Siguro, ang solusyon ko dyan, hingian nyo na lang ng 3 hibla ng buhok ang bawat Chinese soldier. Okay? Baka makabawi tayo doon. Ha?